Tiwala ang Liga ng mga Barangay sa Aklan na mapakinggan ng Malacanang ang kanilang hinaing patungkol sa kanilang pagtutol sa panukalang tulay na magkokonekta sa mainland Malay at isla ng Boracay. Nauna dito, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, ipinaalam na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa panukala, subalit hanggang ngayon ay wala pang pag-aproba mula sa Pangulo. Naghihintay pa umano ang Malacanang ng karagdagang detalye mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Sangguniang Panlalawigan ex-officio member at Katiklan Punong Barangay Rani Tolosa, tutol sila sa naturang proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan at kabuhayan. Maliban dito, na-bypass umano ang kanilang barangay, gayon din ang bayan ng Malay at lalawigan ng Aklan dahil sa kawalan ng konsultasyon. Ang San Miguel Holdings Corporation ang nagsusulong ng Boracay Bridge Project sa pamamagitan ng pagsumite ng unsolicited proposal sa DPWH noong February 14, 2018. Sa kabila ng panukalang infrastructure development, patuloy naman itong nahaharap sa kritisismo dahil sa potensyal na environmental damage at economic impacts kasama ang displacement ng mga bangkero at mga trabahador sa pantalan. Resolution kami opposing that proposed Katiklan Boracay Bridge. It's because na hindi kami nakonsulta, na-bypass kami. Parang insulto din sa amin. Kaya hindi lang, nakita namin na may mga kababayan na mawawalan ng trabaho later on. At saka gusto din namin na protektahan yung beauty ng Boracay. Lahat ay pumupunta sa Boracay dahil napakaganda ng Boracay. Yun ang i-preserve natin na hindi kailangan more overdevelopment para masira yung Boracay. Si Sangguniang Panlalawigan ex-officio member at Katiklan Punong Barangay Rani Tolosa sa kanya naging pahayag. Mula rito sa Bombo, Radyo Kalibo. Bombo Ashley May Pamaos nag-uulat ng This Is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo!